Breaking news! Bagong upgrade na barko ng Philippine Navy na BRP Andres Bonifacio bumalik na umano sa West Philippine Sea para protektahan ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea. Samantala, China naglabas ng bagong agreement na nililito umano ang mga Pilipino para pag-awayin nito. Ito ang ating tututukan ngayong araw nito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, ang Andres Bonifacio ay isa sa 3 offshore patrol vessel ng Philippine Navy ay bumalik na umano sa kanilang pag-duty matapos umanong masisinang pag-upgrade ng mga communication at sensor equipment nito. Kasunod umano na matagumpay na pagkumpleto ng malawak na pag-upgrade nito, ang patrol ship ng Philippine Navy na BRP Andres Bonifacio ay muling kumikilos na nagpapatuloy sa mga operasyon pandagat nito na may pinahusay umano na kakayahan sa loob sa Naval Force Swiss at AFP sa Armed Forces of the Philippines. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang BRP Andres Bonifacio ay isang barko umano ng Philippine Navy na kasalukuyan umano nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ito ay bahagi umano ng patrol operation ng Western Command ng Philippine Navy para sa territorial defense sa West Philippine Sea. Ang BRP Andres Bonifacio ay isa sa mga barkong klase na Gregorio del Pilar ng dating US Coast Guard na Hamilton class cutter na giwanang frigates umano ng Philippine Navy. Ito ay armado ng mga kagamitan militar tulad ng 76mm Auto Melara automatic cannon na 25mm at 20mm light cannon at 50 caliber machine gun. Bukod dito, meron din itong flight deck at hangar na nagpapahintulot sa paggamit umano ng mga helicopter ng Armed Forces of the Philippines. Tayon pa dito, dinagdagan din ang presensya ng BRP Andres Bonifacio sa West Philippine Sea upang tiyakin ang seguridad at soberanya ng Pilipinas sa mga oil platform tulad ng Galok Oil Field, at ito ay bahagi umano ng hakbang ng Philippine Navy upang palakasin umano ang kanilang naval presence sa lugar. Dayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang BRP Andres Bonifacio ay kasalukuyan umano sumasailalim sa mga upgrade ng mga sensor at iba pang mga sistema. Ilan sa mga plano ng mga modernisasyon nito ay ang pagpapalakas umano ng armas at pagpapahusay ng mga kakayahan nito. Ilan sa mga nadagdag na kakayahan umano nito ay ang replenishment at sea capability, pag na-install ng Mark 38 2mm gun system at pagdagdag umano ng mga karagdagan tertiary guns. Ayon pa dito, ang BRP Andres Bonifacio ay armado umano sa mga sumusunod na mga kagamitang militar na MK-70 Auto Melara 76mm compact gun, at ayon pa dito ang MK-38 25mm autocannon at M2HB Browning 50 caliber machine gun. Ang mga armas na ito ay umano ay nagbibigay ng kakayahan sa mga barko na dipinsahan umano ang sarili nito at magpatrolya sa mga teritoryo ng Pilipinas. At ang BRP Andres Bonifacio ay mayroon din mga karagdagang upgrade tulad ng pagkakaroon replenishment at sea capability. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ang pagbalik ng barko na tiyakin ang presensya ng Philippine Navy sa lugar at magbigay ng proteksyon sa mga teritoryo ng Pilipinas sa harap umano ng mga hamon at mga isyu sa teritoryo. Sa pamamagitan umano ng pagpapatrolya ng BRP Andres Bonifacio ay nagbibigay ng deterrence effect sa mga hindi pagsunod sa batas at nagpapakita ng determinasyon ng Pilipinas na protektahan umano ang kakayahan ng teritoryo. At ito rin umano ay nagpapakita ng suporta at pagkakaisa sa mga mangingisda at iba pang mga sektor na nangangalaga umano ng kasiguruhan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, ang pagbabalik ng BRP Andres Bonifacio sa West Philippine Sea ay bahagi ng pagmatagalan misyon ng Philippine Navy na manatili umano sa seguridad at soberanya ng bansa sa karagatan nito. At ayon pa dito, ang Pilipinas umano ay kinakaharap umano ang iba't ibang mga isyu sa teritoryo sa West Philippine Sea. Kabilang na nga ang China ay may malawak na pag-aangkin umano sa South China Sea. Kabilang ang mga lugar na sakop umano ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ay nagre-resulta umano sa mga tensyon at di pagkakaunawan sa pagitan umano ng Pilipinas at China. At ayon pa dito, naglalagay din umano ng mga infrastruktura ang China na nagpapatayo umano ng mga artificial na isla sa mga lugar na sakop umano ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ay nagdudulot umano ng pag-aalala sa aspeto at seguridad at epekto sa kapaligiran. At ayon pa dito, may mga ulat din na nagpapakita
na ang pangangaso ng mga Tsino sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ito ay nagdudulot umano ng pinsala sa yaman dagat at kabuhayan ng mga mangingisda ng Pilipinas. Tayon pa nga rito sa nakalat nating impormasyon, ang mga aksyon ng China ay tulad umano ng pagpapadala ng mga barko ng Coast Guard at mga maritime militia ay nagdadala umano ng tensyon at nagbabanta sa kalayaan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang mga isyong ito ay patuloy na pinag-uusapan umano na kinakaharap ng Pilipinas sa mga internasyonal na plataporma tulad ng United Nations Convention Law of the Sea at iba pa mga forum. Ang Pilipinas ay patuloy na nangangalaga at ipinaglaban ang kanyang mga karapatan sa teritoryo ng West Philippine Sea. Kaya ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos hindi sinusuko umano ang ilan sa mga teritoryo umano na inaangkin ng China at giginigi ito umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan umano ng mga Pilipino sa West Philippine Sea na pag-aari umano ng Pilipinas na pilit umano inaangkin ng China. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, kailangan natin ipagtanggol at samahan sa laban na ito ang ating mahal na Pangulo. Dahil ito mga kababayan, ninanais ng ating mahal na Pangulo na tayong mga Pilipino ang makinabang na dapat na para sa atin, hindi ang bansang China. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Sa iba pang mga balita, ayon naman sa balita, ang umano'y bagong pagsasaayos ng gobyerno ng Pilipinas sa China para pangasiwaan ang sitwasyon sa Ayungin Shoal ay kasinungalingan na gawa-gawa umano ng China para lituhin ng mga Pilipino. Sinabi umano ng opisyal ng Task Force for the West Philippine Sea. At ayon pa dito sa isang press briefing bagong Pilipinas ngayong sa PTV, sinabi umano ng National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Philippine Coast Guard Commodore G. Tarilla na ang imbahada ng China sa Pilipinas ay nagpakita umano ng pattern ng paglabas umano ng kasinungalingan para pagtakpan umano ang mga insidente sa West Philippine Sea. Nililito lang nila ang sambayan ng Pilipino. They're actually satisfying at kanilang mga maling gawain. Dito ang mga illegal na activities nila, their aggression, the West Philippine Sea. Nagpamano ni G. Tarilla ang pag-aangkin ng China sa isang gentleman agreement sa West Philippine Sea ay nahayag lamang matapos ang isang insidente sa Ayungin Shoal katulad ng kung paano nila isiniwalat ang bagong panukala ng Ayungin Shoal pagkatapos ng isang insidente sa Bao de Masilok. Ayon pa dito, layunin umano ng naturang maling impormasyon ay niya napigilan ang publikong Pilipino maniwala sa kanilang gobyerno at partikular na sa National Task Force for the West Philippine Sea at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nananawagan siya sa publiko, suriin mabuti ang mga pahayag na ginawa umano ng imbahada ng China at iwasang mag-post ng mga pampublikong pahayag ng China sa social media. Ito umano ang mga impormasyon na ito, ang mga kasinungalingan ng China Embassy ay pinalakas ng Chinese trolls. Misinformation, lies by Chinese Embassy are eventually being amplified by Chinese trolls. At ayon pa dito, ang mga influencer na ito ay nagbibigay din na pinalakas ang mga maling salaysay at maling impormasyon sa mga mamamayang Pilipino na nagdudulot umano ng kalituhan sa publikong Pilipino. Kaya sa lahat nating mga kababayan, wag ho tayong maniniwala sa anuman-umanong paglilinlang ng bansang China. At tayo umanong mga Pilipino dapat ay nagkakaisa at nagtulong-tulong tayo na ipagtanggol ang dapat na para sa atin dyan sa West Philippine Sea. Nililito umano ng China ang Pilipinas at tayong mga Pilipino dahil gusto ng China na mag-away-away tayong mga Pilipino.